Magandang umaga po. Ako po si Chris, ang inyong solarista. Magandang umaga rin sa ating mga solarista. So kapag nakapili na tayo ng solar power system, paano po naman natin ngayon malalaman kung bagay ba sa atin or angkop po ba sa atin yung system na pinili natin? So dyan papasok po yung recommendation ng solar company o yung mga installer. Yan, kung ano yung magandang system para sa inyo. Ano po yung mga pinagbabasihan ng mga installer o pinagbabasihan namin para po i-recommend sa inyo kung ano yung bagay sa inyo. Una po, kinukompute namin yung inyong gamit o load requirements. So, papaano po ang namin ginagawa yon, no? At ito po ay pwede niyo rin pong gawin. Okay? Yung computation ng load requirements, kailangan lang po natin makuha yung daily consumption natin. Okay? Dito sa ating medium board, makikita natin ang daily consumption ay kilowatt hour use in 24 hours is equals to total monthly kilowatt hours divided by 30 days. Yun. Paano po yun? O, kunin po ninyo yung inyong mga Meralco bill. Ayan. Hanapin lang po ninyo yung monthly usage ng kilowatt hour. Okay? Kapag ka 8,000, ayan, mostly sa isang buwan, ang gamit po nila ay mga nasa 800 kilowatt hour. So, yung 800 na yon, divide natin sa 30 days, makukuha natin yung daily consumption. Bakit mahalaga na makuha natin yung daily consumption? Kasi yun po ang pagbabatayan natin sa pagsiset up, no? Sa pagsiset up ng ating solar power system. Yan. Ngayon, kung nakuha na natin, yan. Ano bang magandang sa power types ng power setup natin? Grid tie ba? Off-grid ba? O hybrid? Sa tatlong setup na yan, magkakaiba ang computation. Tingnan po natin dito paano po kinukompute yan. Una, yung grid tie system. Yan. Ito po ang computation natin. Okay? Depende po yan kung ilang gusto nating savings or tipid na makukuha sa ating pagpapasetup ng solar power system. Sa grid tie system po, ito po ang computation. Yan. Una, kung gusto nating makuha yung 100% savings, yan, times 2 of daily consumption with net metering. Okay? So, kung dinivide natin ang 800 kilowatt na monthly bill na monthly consumption natin, ang makukuha nating daily consumption is 26.6 kilowatt hour. So, yun po yung ating nagagamit sa buong isang araw, 24 hours, no? So, ilang solar panel? Yan, ilang solar panel ang requirements natin para ma-produce yung 26 kilowatt hour. So, sa 5 kilowatt system, 10 panel na 500 watts, nakakapag-produce siya ng 20 kilowatt hour. So, conservative computation po yan, no? So, paano natin nakuha ang 20 kilowatt hour? So, sa 5 kilowatt na system ng solar panel, 5,000 or 5 kilowatt times 4 hours of sun. No? Kasi 4 na oras lang po yung araw na consider para ma-produce ng solar panel. Okay? Pero sa iba, more than kasi mas mataas ang araw ng iba. Mas mataas yung kanilang irridance rating. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, magkakaiba po ang irridance rating. So, dyan, para makuha natin yung eksakto, gumagamit po tayo ng mga website na nagpipredict ng irridance. Okay? Para makompute yung ating production. Pero, ito po, conservatively computation para makuha natin yung 100% savings kung grid tie system ang ating gagamitin. Yan. Times 2 of daily consumption with net metering. Kailangan natin mag-apply ng net metering. Yung iba, gusto naman 50% savings lang. Okay? So, ito yung computation yan. Yung sa pangalawa, times 2 of daily consumption, ayan, without net metering. So, 50% savings yan. Okay? Tapos, yung pangatlo, ayan, kung
ang compute lang po natin sa daily consumption, yun ang gagamitin natin, di natin ta-times to. So yun, makakakuha lang tayo ng 25% savings. Okay, makakakuha lang tayo ng 25% savings without net metering. Yan. Okay, so yun ang pag-compute sa daily, no? Daily consumption. Sa off-grid naman po, kung gusto natin ng off-grid setup, ang computation po niyan is ganito. Tingnan po natin. Times 2 or more surge, yan. Yung surge ng appliances, kino-compute po yan per appliances. Mostly mga malalakas din yung mga inductive load. Tapos versus capacity ng inverter. Okay? Yun po ang computation yan. Kailangan pasok po sa inverter capacity yung ating gagamitin na mga load. So pagka nakuha na natin yon, yung load ng bawat appliances natin, inductive man o hindi inductive, mga electronics, kukumputin natin yung total nun. Kapag pinagana natin lahat, kailangan nasa capacity inverter, no? Nasa capacity na kayang i-handle ng inverter yung load ng ating mga appliances. Pangalawa, yun, times 3 days battery capacity para tayo ay maging sustainable. Yan ang setup. Yan ang pag-compute ng off-grid system. Okay? Paano naman computein yung hybrid system? Okay? Yun, daily consumption. Okay? Daily consumption, kunin natin yung 30 days, kung 26 kilowatt hour yan, tapos magpasobra po tayo ng 30% sa ating production. Okay? Para makuha natin yung 100% savings. Ngayon, kung madalas po ang ulan or sa lugar natin mahina yung irridance, yan, pwede tayong magpa-sobra ng battery. Depende po sa pangangailangan. Meron tayong option na magpasobra ng battery, meron tayong option na magpasobra ng solar panel para po makapag-sell or makapagpa-credit tayo sa net metering system ng Meralco or ng mga electricity company. Okay? So yun po yung paraan para makompute yung ating load requirements. Nakikita nyo na kung paano tayo magpapatuloy, no? Magpapatuloy sa ating pinaplano na pagpapakabit ng solar power system. Sana po ay nagkaroon kayo ng idea kung kayo man po ay magde-decide na magpa-install ng solar power system. Hanggang dito na lang po. Ako po si Chris, ang iyong solarista. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.